para sa ating mga anak. Inabot ng halos 4 na taon bago kami nagpasya na makipagsapalarang pumunta sa Canada para sa magandang kinabukasan ng aming mga anak. Bakit ako nagpunta sa Canada? May 2 mahalagang dahilan. Una, dahil sa kinabukasan ng aking mga anak. Ang ikalawa ay para sa aking kinabukasan. Marami akong naiwanan. Sobrang lungkot at nalulumbay ako sa aking pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang manggaling sa bayan na sanilanta ng gera ay lubos na kakaibang karanasan na hindi madali o basta-bastang ilahad sa salita. Makalipas ang maraming taon na paghihiwalay, nagkita kami sa airport. Namangha ako sa laki at tinangkad niya. Siya ay may kapayatan pero may bahagyang katabaan. At nasabi ko sa sarili ko, iyon ba ang aking anak? Ang anak kong lalaki ay nag-aalangan na parang nahihiya at hindi niya ako agad malapitan. Nakarating kami sa bahay. Nang hinampas niya ang dingding, tinanong ko siya, anong ginagawa mo? Sagot niya, nag-aalangan ako, di man lamang kita mayakap. Sadyang mahirap para sa mga bata ang malayo sa kanilang lolo't lola, sa mga tiyo't tiya. Ito'y dahil sa nakagawian na nating tumira at magsama-sama bilang malawak ng pamilya na kung saan lahat ng miyembro na angkan ay nakatira sa isang bahay lamang. Nanibago sila nung nasa eroplano na kami. Ang tanong, paano sila lolo't lola? Bakit hindi natin sila kasama? Nahirapan din kami ipaliwanag sa kanila ito. Hindi lang dahil sa hadlang ang wikang Ingles, hindi rin lang sa mga isyong pangkultura, ito ay tungkol sa suliraning pampamilya. Mga unang araw. Noong una kong dinala ang anak kong babae sa paaralan para magpalista, natutunan ko ang kaibahan sa paaralan ng tito sa kanilakihan ko. Ang oras ay iba, ang pamaraan ng pagtuturo ay iba rin. Mas marami silang kasiyahan, hindi tulad na nakasanayan namin. Isang magandang karanasan ang unang araw na dinala ko ang aking mga anak sa paaralan. Kung ihahambing ko sa mga eskwelang Peruvian. Merong mas matatag na ugnayan ang mga guro at mga tagapamahala ng paaralan. Sa karanasan ko sa China, ako ay may bahagyang kaba sa pagpasok sa paaralan ng nag-iisa. Una sa lahat, 1 linggo pa lang kami nananalagi dito at hindi pa ako ganong kahusay sa Ingles. May pangamba ako dito. Hindi siya mapakali sa pagpasok sa eskwela sapagkat pakiramdam niya'y wala siyang alam dahil hindi siya makapagsalita ng wikang Ingles. Nawalan siya ng pag-asa at sadyang malungkot. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi na lang tayong magkasamang bumalik sa Korea? Ang anak kong babae ay nagpunta sa paaralan sa unang pagkakataon at nagmatsyag sa mga bata sa kanyang paligid. Siniyasat niya ang buong paligid at napansin yung mga babae at lalaki na magkakasamang nakaupo sa isang lugar. May mga alanganing posisyon mula sa aming pananaw. Ngayon ay nayayamot siya nang dumating sa bahay. Nangingiyak at nagsabing, ayoko nang pumasok, ayoko nang sumali sa paaralang yon. Ang sagot ko, huwag kang mabahala, okay lang yon. Ganon talaga sa umpisa ng paaralan. Nakakawili para sa akin na matutunan ang iba't ibang programa para sa mga bata. Kung hindi sapat ang natututunang kaalaman, ay maaari kang makakuha ng tulong. Kung di ka naman makapagsalita ng wikang Ingles, may programang ESL na maaring makatulong sa pag-aaral mo ng wikang ito sa paaralan. Kung ikaw ay angat sa talino at tunong para sa inyong edad, meron ding kaukulang programa para sa iyo.
Ang bunso kong anak na lalaki ay nasa grade 7 na nung pumunta siya dito. Kaya inilagay siya ng guro sa ESL. At siya na may nabalisa. Kami rin nabahala dahil sa alam naming mahusay na siyang mag-Ingles. Sa kinalaunan, naisipan din namin na ang mga guro sa klase ng ESL ay malaki ring naitutulong sa kanyang pag-angkop sa bagong kapaligiran. Kahit ang bata ay maalam sa Ingles at gamit niya ito kapag kausap ang mga kaibigan, kahit wala siyang pag-aatubiling makipag-usap sa wikang ito, maaari pa rin siyang mga ilangan ng tulong sa mga salitang akademiko sa silid-aralan tulad ng wikang pangagham o wikang pangkasaysayan o matematika. Pagtanggap ko ng talaan ng mga grado ng anak kong lalaki, mayroong nakasulat na dapat daw akong pumili ng marapat na oras para ako makipagkita o makimiting sa teacher. Napaisip ako kung may mali o masamang nagawa ang anak ko. Ngunit yung pala, ipinakita lamang ng guro yung pagtaas ng angkas at pag-unlad ng anak ko. Ang papel ng mga magulang. Habang ako'y lumalaki, naaalala ko ang aking ina na nakikipag-usap sa mga guro at ito ay nagdulot ng magandang kahinatnan. Kapag ang mga guro ay nag-umpisang pagsamasamahin ang mga pamilya, magulang at mga anak, mas mahusay ang kalalabasan nito. Oo, ang mga paaralan sa Canada ay lubos na nag-iengganyong mabilang ang mga magulang. Ito ang susi sa tagumpay ng isang mag-aaral. Kapag kabilang ang mga magulang, mas nababatid nila ang mga programa na maaaring mapakinabangan ng mga mag-aaral. Nalalaman din nila kung ano-ano ang maihahandog ng paaralan. Kapag patuloy na humuking magseryoso ang mga anak sa pag-aaral, higit na humuhusay at gumagaling ang estudyante. Tinitingnan ko ang pang-araw-araw na agenda ng mga anak ko at tanong ko, anong ginawa mo ngayon? Sa tanong ko, nalalaman ko kung may kailangang pagtuunan ng pansin sa mga bagay ukol sa pag-unawa ng mga bata. Kung may kailangang unawain, maaari akong makipag-ugnayan sa teacher sa email. O kung madalian ay tinatawagan ko sila. Kailangan mo ring may kamalayan ukol sa mga kursong kinukuha ng iyong anak. Ito ay medyo komplikado ngunit kailangang maintindihan ang pagkakaiba sa high school ng applied at academic na kurso. At sa 11 at 12 baitang naman ay ang kaibahan ng mga kursong pangkolehiyo, pamantasan at workplace destination. Sa ating lipunan, ang isip natin ay ang edukasyon ng siyang guro. Ito ang tungkulin ng guro at tungkulin ng mga magulang ay ang gawaing pangbahay lamang. Pero iba dito, kung ang mga magulang ay makikipagpanayam, malalaman nila kung paano natututo ang mga mag-aaral, kung paano sila mag-aral, kung paano nila ginagampanan ang tungkulin nila sa paaralan. May impormasyong nakukuha tuwing may mga meeting na isinasagawa ang paaralan. Halimbawa, paano tinatansya ang pag-unlad ng mga bata at paano sila tinuturuan tungkol sa credit system. May mga detalye sa mga paraan ng pag-uusisa at pag-uurirat. Kaya maraming mahalagang impormasyon na ibinibigay, lalo na pag umabot ang estudyante sa taktang antas, na kinakailangan ng husto at tamang gabay. Ito'y sadyang napakahalaga. Marami tayong kahanga-hangang likasyaman sa loob lang ng paaralan para sa mga magulang, tulad ng mga interpreters sa wika sa tuwing may mga panayam na magulang at guro. Meron ding mga settlement workers na siyang mga dakilang yaman dahil sa sila ay nagbibigay daan upang makaangkop ang mga bagong dating sa lipunan. At pinaalam nila ang mga iba't ibang ahensyang mapapakinabangan at mga programang makukuha mula sa pangkalusugan, pabahay at mungkahi para sa kabataan. Ang paglutas ng mga problema. Kasama ang 2 kong anak na babae, kinailangan pumunta ako sa kanilang guro at lutasin ang kanilang suliranin. At ito ay talagang pinag-uukulan ng pansin ng mga guro. Sila ay nakikinig at pinagpapasyahan ng kalutasan dito. Pagkatapos ay binabalikan nila ako. Sa una, nakakapanibago. Alam mo na nakikinig sila ng mabuti at madali sila lapitan.
Kung ang magulang ay may problema o may tanong tungkol sa nangyayari sa eskwela, nais naming mapalagay ang kanilang loob at pumunta sa eskwela para makipagpanayam. Ang ibig naming ipaalam sa kanila na bukas ang aming pinto. Isang araw, lumapit sa akin si Hakim at nagsabi, "Inay, iiwan ko na ang soccer club at sasali ako sa knitting club." Sa umpisa ay nakakapagtaka kasi alam ko gustong-gusto ni Hakim ang soccer, kaya tinanong ko, "Bakit ka aalis?" Sagot niya, "Meron 2 lalaki sa soccer na inaaway ako." At tinanong ko ang sa kanyang guro kung pwede ako makipagkita sa kanya. Kinabukasan, lumapit sa akin si Hakim at nagsabing, "Inay, bumalik na ako sa soccer club." Ang pagvo-volunteer. Bilang guro, binibigyan ko ng pagkakataon ng mga magulang na makibahagi sa silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay umaasang makasalamuha sa mga magulang na nagbo-volunteer na makatulong sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Sila rin ay maaaring maging mabuting kaibigan sa mga mag-aaral na baguhan sa bansa. Isa pa, kung meron pa kayong ilang panahon ay pwede ka ring maging bahagi ng school council. Ito ay napakahalaga sapagkat kung ginawa mo ito, hindi ka lamang magiging malapit sa paaralan, kung hindi, makikilala mo rin ang iba pang mga magulang. Ako ay nakikilahok sa buhay paaralan. Bahagi ako ng school council at maraming mga nagaganap na mga proyekto. Mayroon kaming mga masasayang perya at sinusuportahan namin ang silid-aklatan. Ako mismo, gusto kong mag-volunteer. Gusto ko sanang makasama ang mga anak ko, ngunit hindi ito pwedeng gawin dahil masyadong maraming hadlang. Nangunguna sa lahat ang tungkol sa usaping pera. Alam mo na. Ang ilan sa mga magulang ay takot sa kanilang kakayahan sa paggamit ng wika. Sa isip nila, di sila mahusay magsalita ng Ingles, kaya wala silang magawa. Wala silang maitulong sa paaralan. Pero hindi naman ito ang usapin. Kahit di kayo makapagsalita ng wikang Ingles, may tulong ka magagawa. Sa tuwing ang mga eskwela ay nagpapatawag ng meeting, kahit na malakas ang snow, pumupunta pa rin ako. Dala ko ang aking payong kahit na malayo ang lalakarin ko. Pumupunta pa rin ako sa mga meeting na yon sapagkat marami akong natututunan. Yan ang kagandahan sa tuwing pupunta kayo sa eskwela, kayo ay malugot na tinatanggap at sasabihin sa inyo, tuloy lang po kayo kahit anong oras. Ipadadama ang bukas nilang loob sa pagtanggap sa inyo. May mga panahon na madidismaya kayo at mapapaisip kayo, akala ko ang Canada ay dakilang bansa ng mga oportunidad. Tapos, napansin ninyo na hindi mabuti ang takbo ng buhay. Ngunit kailangan magsumikap at magpursige. May mga taong handang tumulong sa iyo at mas maraming impormasyon, mas makakabuti sa iyo. Para sa mga bagong dating, may isa akong mapapayo. Kapag kayo ay pumunta sa Canada at mag-aral, huwag kayong mabahala. Mayroong tagapagsaling wika kung hindi kayo marunong magwikang Ingles o magtanong sa paaralan tungkol dito upang bigyan kayo ng isa. At huwag kayong matakot makipag-usap. Huwag mag-atubiling ibigay ang inyong sariling palagay sapagkat ito ay para sa mga bata. Kaya tayo nagpunta dito sa Canada dahil sa ating mga anak. Para sa kaalaman ng mga bagong dating, may mga impormasyon at programang mapapakinabangan sa inyong komunidad. Bisitahin ang www.settlement.org sa internet.